listahan ng mga pangalan ni Allah base na rin sa Quran at ayon na rin sa isang Christian apologist na dating kaanib sa Islam. Nasa inyo ang pagkukulang kung hindi nyo sasaliksikin ang pananampalatayang Islam, kung maniniwala lamang kayo sa mga chismis na sinasabi nitong mga ganitong mga tao. Mag-ingat kayo mga kababayan, mag-ingat tayo mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Ang una, al-mutakabbir, na ibig sabihin mga kaibigan ay the arrogant. Ang salitang arrogant ay hindi talaga sa Diyos ito, kundi ito ay pag-uugali ng isang demonyo. Al-mutakabbir means the supremely great one. Kabayan, saan mo nakuha ang ganyang kahulugan? Kabayan, mali ang kahulugan ng pangalan na ginawan mo ng video. Yan ang katunayang, kabayan. Mag-research kayo, mga kababayan ko, mag-research kayo bago nyo paniwalaan ang taong ito. Al-mutakabbir means the supremely great one. Supreme, tandaan mo po yan, kabayan. Name number 2, Ad-Dar. Ibig sabihin nito sa English ay the distresser. Isang Diyos na nagbibigay ng stress sa mga tao. Hindi ba't dapat ang ating Panginoong Diyos ay nagbibigay sa atin ng stress reliever? Sasabihin ko sa iyo, kabayan, ang 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay 81 lamang ang nasa banal na Quran. Pero ang natitirang 18 na pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nagmula sa mga scholar ng pananampalatayang Islam, ang mga maalam sa pananampalatayang Islam. Dito pumapasok ang pagkakaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagagalit at siyang nagpapatawad. Pagdating natin sa kabilang buhay, doon natin malalaman ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong pasaway, sa mga taong sumasamba sa ribulto, sa mga taong hindi sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaparusahan sa impyernong apoy. Magkakaroon siya ng anumang kapinsalaan kapag nandun na siya sa impyernong apoy. Doon ipapalasap ng Allah subhanahu wa ta'ala kanyang kaparusahan, ang kanyang galit sa mga taong hindi kumilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon niya ibibigay sa mga taong taga-impyerno ang distresser. Ibigyan ang mga taga-impyerno ng napakabigat suliranin sa buhay. Doon ay panghabang buhay na pamumuhay sa impyernong apoy. Kaya naman, kabayan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nag-iisang Diyos na dapat nating katakutan. Siya ang tumutulong sa atin sa mundong ito. At siya rin ang magliligtas sa atin sa kabilang buhay. Kaya gawin natin ang mga bagay-bagay na malulugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malulugod sa atin ang Diyos na naglikha sa atin. Huwag tayong gumawa ng anumang bagay na makakasira sa ating pananampalataya at makakasira sa ating sarili. Gawin natin ang bagay na makakabuti para sa atin. Manaliksik tayo sa pananampalataya. Huwag basta-basta maniwala sa mga chismis na dumadating o inyong naririnig. Dahil ang mga naniniwala sa chismis, sabi nga, wala silang bait sa sarili. Hindi nila sinasaliksik ang tunay na katotohanan. Kaya naman, tayo ko sa ating lahat, bago tayo maniwala sa mga gantong kasiraan sa mga pananampalataya, saliksikin muna natin. Alamin muna natin kung ito ba talaga ito to. Number 3, Al-Mudhil o Al-Muzil, na ibig sabihin nito sa English ay the humiliator. Hindi niya na ipinaliwanag itong Al-Muzil, pero ipapaliwanag pa rin natin. Pinahiya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong gumagawa ng kasamaan o sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sila ay hinamak ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala na silang makikitang gaangat sa kanila. Pinapahiya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong ganito, mga lumalaban sa Allah subhanahu wa ta'ala at gumagawa ng kasiraan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay gumagawa ng malaking digmaan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapahiya sila ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Pang-apat, al-makir. Ibig sabihin nito sa English ay the deceiver. Kung ating mapapansin, ang katangian ng deceiver ay hindi kailanmay magiging katangian ng isang totoong Diyos dahil ito ay katangian ni Satanas. Sila na mga walang pananampalataya ay nagbabalak na patayin si Jesus. At ang Allah ay nagbabalak din laban sa kanila. At ang Allah ang higit na mahusay sa mga nagbabalak. Naman mga kababayan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang mas mahusay kaysa sa atin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang gumagawa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang gumagawa ng ating kapalaran. Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng free will o pamimilian. Sabihin na natin tama at mali. Yung tama na yan, binigyan na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapalaran diyan. At sa mali, binigyan na rin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapalaran diyan. Nasa sa atin na lamang kung saan ang pipiliin natin dyan. Kung tama o mali. Kaya tayo binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng free will, ng katalinuhan, para malaman natin ang katotohanan. Nasa sa atin ang desisyon sa kapalaran na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung maniniwala kayo sa mga ganito, mga kachismisan o mga kasinungalingan na wala namang katotohanan, puro paninira sa pananampalatayang Islam, maghinay-hinay po tayo. Manaliksik tayo sa pananampalatayang Islam at saliksikin nyo rin kung ano ang pananampalataya nyo ngayon. Panglima tayo, panglima. Panglima, al-fatan. Nang ibig sabihin nito, the mischief maker. Abayan, hindi yan al-fatan, kundi al-fata. Ang kahulugan nito, the opening and the judge. Ito ang sinasabi ko, na kapag naniwala kayo dito sa mga ganitong mga tao, mismo ang sarili ninyo ang inililigaw ninyo, mga kababayan. Kaya mas mainam na bigyan natin ng atensyon, bigyan natin ng focus ang ganitong mga bagay. Huwag nating basta-basta paniniwalaan ang ganitong mga bagay na paninira patungkol sa pananampalataya dahil kaligtasan natin ang nakasalalay sa bagay na ito. Ako ay nagbibigay reaksyon sa mga bidyong di maunawaan at nagbibigay ng kasiraan sa pananampalatayang Islam. Magbibigay tayo ng koreksyon laban sa kanila at pabubulaan na natin ang kasinungalingan ng kanilang sinasabi. Sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagawa natin ang bidyong ito ng maayos. Nagpapasalamat ako sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyayang pinagkaloob niya sa atin. Yan lagi nating sabihin, yan lagi nating tandaan. Magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit mabuti man yan o masama, pasalamatan pa rin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga pagsubok na yan, diyan natin nalalaman kung gaano kalakas ang pananampalataya natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan natin malalaman kung gaano kalakas ng ating iman o paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nagpapasalamat din ako sa mga followers ko na 17,000 followers at hindi ko na kayo isa-isahin. Shout out sa inyong lahat, sa mga nag-heart ng aking videos, mga nag-share ng aking mga videos, sa mga nagsesense ng stuff. Biyayaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at gabayan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatayang Islam. Dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan kayo ng taufik ng Allah subhanahu wa ta'ala, guidance upang makita ang katotohanan. Buksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong paningina at ang inyong mga puso. At na magkaroon kayo ng sapat na kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. Hindi puro kasinungalingan. Nawa ang bidyong ito ay magkaroon ng benepisyo at tulong sa pananampalatayang Islam upang makamit natin ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga tao mag-share ng bidyong ito, kabahagi siya sa bibigay na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong aktibidad na pagdadawa. Tayo ay gumagawa ng video upang magbigay ng tamang impormasyon patungkol sa pananampalatayang Islam
upang pabulaanan ang mga taong gumagawa ng kasiraan sa pananampalatayang Islam. Kahit hindi natin gawin ang mga bagay na ito, mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang magproproteksyon sa pananampalatayang Islam. Yan ang katotohanan. Ginagawa natin ito upang magkaroon tayo ng gantimpala na mababaon natin sa kabilang buhay. Yan ang importante. Magkaroon tayo ng bahagi na gantimpala na mababaon natin sa kabilang buhay. Hanggang dito na lang mga kababayan at mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa mga kapanood ng video ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.